So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So kakatapos lang ng LED TV na ginawa natin, pati yung amplifier. So meron tayo ditong gagawin na Platinum Reyna 3. Yan, common issue ng Reyna 3, dito yan galing sa video. Okay, so na-check ko na yung amplifier, okay naman, walang problema. So player lang talaga yung sira niya, no. So ang sakit ng player na to, or problema ng player na to, ay nagno-notice. Saksak natin mga idol kung nagno-notice nga siya, no. So common issue ito sa mga Reyna 3, Reyna 3C, yan. Same problem lang yan sa Reyna 3 and Reyna 3C. Notice problem. So binuksan ko na siya para mabilis tayo, pero hindi ko pa siya natitrace kung bakit siya nagno-notice. Kung mapapansin nyo, wala pang mga hinang yan, no. So pag binuksan nyo to, check nyo na rin kung may mga bloated na capacitor. So wala naman, no. Yan. Wait lang natin mag-notice, no. Umiikot pa yung CD. Umiikot naman yung CD niya. Pero kung mapapansin nyo, pahinto-hinto, tapos bibilis ulit. Yan. Bumagal. Yun, nag-notice na siya. So notice na yung, pero umiikot naman, no, yung spindle motor. Bunutin natin. Una natin gagawin ay tanggalin natin yung pinaka CD, tignan natin yung lens kung umiilaw ba. Tanggal na natin. Check natin yung lens, no, kung umiilaw. Parang nabunot itong flex, parang tagilid. Binunot siguro to ng customer, kasi sabi ng customer pumipitik-pitik lang daw yung lens Alamang binuksan nila, no. Paano nila nalaman? Baon natin. Okay naman, hindi naman nasira yung circuit. Ayan, saksak natin ulit. Tingnan natin kung umiilaw. Umiilaw naman, no. Pero nagno-notice. Ulitin natin kasi inayos natin yung ribbon. Ulit. Kabit natin. Baka dahil doon sa nakatagilid na ribbon. So mukhang ganun pa rin, kasi yung pag-ikot ng CD ay hindi normal. Ano? Hindi normal yung pag-ikot. Yan, notice pa rin kahit inayos na natin yung ribbon. So ganitong problema mga idol, kumuha lang kayo ng 10 ohms resistor, then i-jumper lang natin to dito. So kuha tayo ng 10 ohms, hanap tayo dito ng 10 ohms. Ito 10 ohms. Yan, 10. Then kuha tayo ng stand ng cellphone. Wala masyadong cut, para at least alam nyo, no, paano i-repair. Yan, dito na. Ito yung resistor natin, no, value brown black. Try natin jumper. Ang tawag dito ay bypass.
So yan mga idol, nag-read na siya. Yan. Kung mapapansin nyo, 000 na yung 0 yan kasi sira na yung LCD niya, no? Pero 000 na yung number dito at hindi na siya nodis. Ayan yung nilagay natin. Yan. 10 ohms resistor. So ulitin natin, no? Buksan natin kung magre-read ba. Open natin. Nag-open pa rin. Close. Tingnan natin kung magre-read agad. Kanina ang tagal eh. Tapos nagno-notice. Yan. Read na siya agad. Okay na siya. So testing natin to sa TV. So bago ang lahat, prepare muna tayo ng TV. Kasi meron dito TV na, ayan, CRT. Dito ko na siya iti-testing. So ayusin muna natin yung ano natin ginawa. Hindi ko pa yan pinix eh. Ayan o, mahaba pa yung wire. So bawasan natin konti. So, pero pwede na rin yan kasi wala naman siyang babanggaan, no? Para at least safe at hindi matanggal at madali siya hinangin. So linisin lang natin, masyadong pangit yung pagkahinang natin. So, ganyan lang kadali yung notice kahit hindi na tayo mag voltage check kasi common issue to sa Platinum Reina 3, Reina 3C. Parehas lang halos yun eh. Parehas lang yun ang board. Bali babawasan ko lang tong paa para hindi masyadong mahaba. Then saka natin siya ipifix. Tapix na. So ayan na siya mga idol, no? Lapit natin. Para hindi matanggal. So try natin ulit. So nag-hello na siya, nag-close. Tingnan natin kung makaka-read na siya agad. So kanina ang tagal, 'di ba? Umikot na yung CD. Wait natin kung magbabasa na ba, no? Yan, okay na. So kanina notice talaga siya, no? Kahit anong gawin natin, nagno-notice siya kanina. Tsaka mahina yung ikot. Ngayon, normal lang yung ikot ng CD. Yan, no? Hindi nagbabago, steady lang. Kumpara kanina na hihina, lalakas. Okay na siya mga idol. Pwede na natin isara. So tetesting ko na lang sa TV. Magre-repair muna tayo ng TV para may pagtestingan tayo. So marami naman TV dito na ayos, pero doon ko na siya itetesting sa ayusin kong TV para isang testingan lang sila dalawa. Cut ko ng video mga idol. Repair mo na TV. Sasara ko na tong ano. Dudugtong ko na lang yung video kapag naayos na isang TV. Ito na mga idol. Naayos na natin yung Centrix. Kabit na natin tong player. Wala kasi itong kasamang TV. Yung video okay niya. Hindi na nila sinama, no? Kasi ayos naman daw. Pero okay lang kasi marami namang TV dito na pwedeng testingan. Kabit lang natin to, no?
Yan. Then itong kabila, itong ang RCA jack nila, dugtong lang yun. Sabit natin to dito. Saksak natin, no. Hindi ko na kinabit yung sa sound dahil baka makapiright tayo, pero testing pa rin natin. Nag-on na yung TV. Check na rin natin tong player. Yan. Nag-on na yung player. Hiramin ko tong RCA na to. Ay, sige. Check na rin natin yung RCA, mga idol. Baka, ay, RCA. Ang audio. Baka walang audio yung repair natin, eh, diba? Para at least lahat matest. Kabit natin to dito. On natin yung video, okay, no? Wait lang. Ayan, ano na siya, oh. Nag-read na siya. Kanina kasi nagno-notice. Wala tayong saksakan. Dito ko na lang isaksak yung ano, yung player. Patayin lang natin yung player. Hindi kasi abot doon sa kabila, eh. Kaya tayo saksak. Yan. Set natin yung upuan. Yan, nagre-read na siya. Matay ata, ah. Ay, hindi pala. Naka-on na ba yung ano na to? Amplifier? Ay, naka-on na. Yan. Narinig nyo naman siguro, no? Oh, may sound. Okay din yung sound ng player natin. So, try natin mag-play ng song kahit isa lang. Ano bang magandang song? 7 na lang. Zombie. Ah, hindi. 49 yata yung zombie. 49. Hindi rin. Hindi ko alam. 1, 2, 3 na lang. Play lang naman, eh. Okay, nag-play na. Yan, nagtunog na rin yung ating. Taksan natin konti. So medyo sagarak yung volume na to, no? Pero pag bino-volume mo lang naman nagsasagarak, pero dumi lang yata. Pero nakapix naman to pag nasa video, okay na. Maliban na lang kung gusto paayos ng customer, no? Ayun lang kasi pinaayos niya yung player. Pero yung volume control nagsasagarak din. Pero okay lang naman kasi pag binitawan mo, normal naman ito, hindi naman nagsasagarak. Pag inikot mo lang yung volume control. Ano lang yan, dumi lang yan. Oh, wala na nga, eh. Okay na, mga idol. So medyo na may nakita tayo dito, no, na puro jumper ng wire at kalawang na yung kanyang battery terminal or battery case. Yan, ito na yung spring. So ko-convert ko to ng USB, no, para hindi na sila mahirapan, hindi na sila magpalit-palit ng battery. Convert na natin to ng USB para naman matuwa yung customer, hindi na sila buwan-buwan magpapalit ng battery. Tingnan natin yung saksakan ng USB na to. Ay, well, ito meron. Ito pala sa unahan. So diyan natin lalagay yung pindutan, no, para matuwa yung customer, hindi na sila, kasi kita ko yung battery parang hindi na gumagana to pag ganitong itsura ng battery. Kulubot na yung ano, oh. Check ko na rin mga pindutan na to para, pero hindi ko napapakita yung pagre-repair nun. Ito lang kasi yung content natin, yung player. Okay naman, nag-read na yung bala. Ganun lang kadali ayusin yung no disc, no. Same lang yan sa Reyna 3C, ha.
Kung Reyna 3C yung inyong platinum, Reyna 3, parehas lang. Ganun din ang proseso ng pagre-repair. Basta check nyo muna kung ayos yung lens, no? Kasi tayo, chinek muna natin kung umiilaw ba or hindi. May isa pang sintomas yun, no? Yung hindi umiikot yung CD, yung parang pipitik lang pero hindi tutuloy yung pag-ikot, pipitik ulit. So same lang yun ang problema, same lang yun ang trouble. Ito kasi sa atin umiikot dire-diretso, di ba? Pero may time na bumabagal tapos bumibilis ulit, bumabagal. So yung supply ng 3 volts yun, no? Problema niya. So yung jumper na lang natin or recta, bypass kung tawagin. So nandito na lang mga idol, narinig nyo na rin, tapos na yung kanta. Ayan, may video naman siya. 0 ang score kasi walang kumanta at saka hindi nakakabit yung score.